Hindi raw lalahok si House Majority Leader Sandro Marcos sa anumang talakayan tungkol sa impeachment complaints laban sa kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa House Committee on Justice na ang dalawang verified impeachment complaints laban sa Pangulo. May unang balita si Darlene Kai. To the Committee on Justice. Majority Leader. Kasado na ang impeachment proceedings laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos formal lang ni-refer sa House Committee on Justice ang dalawang verified impeachment complaints sa sesyon ng Kamara kahapon. Ang unang reklamo ay final ng abogadong si Andre De Jesus noong January 19 at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Ang ikalawa naman ay inihain kahapon ng umaga ng Grupong Bayan o Bagong Alyansang Makabayan at inendorso ng mga kongresista ng Makabayan Bloc. May arguments in the second impeachment complaint that is not included in the first one. Yung tatlo po na yan, yung reference to the direct testimony ni DPWH Undersecretary Bernardo na may 8 billion pesos na tinatanggap si President Marcos Jr. bilang kickbacks. Number 2, yung paggamit po ng BBM parametric formula bilang institutional policy of widespread plunder. And number 3, yung unprogrammed appropriations and yung supporting evidence po nito. Agad ni-refer ng House Secretary General kay House Speaker Bogie D ang ikalawang impeachment complaint alinsunod sa Rules of Procedure and Impeachment Proceedings ng Kamara. Bago ito isinama sa Order of Business at ni-refer sa House Committee on Justice. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Ang sunod na proseso base sa rules ng Kamara ay ang pagtukoy ng Justice Committee kung ang reklamo ay sufficient in form at substance. Alinsunod sa konstitusyon, isa lang ang impeachment proceedings na pwedeng simulan sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Matatanda ang nagtangka at nabigong maghain ng impeachment complaint ang ilang dating opisyal ng gobyerno noong nakaraang linggo dahil wala noon si Secretary General Garafil. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Garafil. Nauna nang sinabi ng Malacanang na handa ang Pangulo sa mga reklamo at malakas ang loob niyang wala siyang nilabag na anumang batas. Ang presidential son naman na si House Majority Leader Sandro Marcos, hindi raw sasali sa anumang diskusyon o debate kaugnay sa impeachment complaints na kinakaharap ng kanyang ama. Ito ay para raw pangalagaan ang integridad ng Kamara. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Samantala ngayong araw po nakatakdang ihalo sa ibang inmates sa New Quezon City Jail Male Dormitory si dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado niya sa kasong malversation. Hiling naman ng mga kapwa-akusado ni Revilla huwag silang isama sa dating senador. Narito ang unang balita ng kasama natin si Mariz Dumal. Isang linggo mula nang sumuko si dating Senador Bong Revilla sa Camp Crame matapos lumabas ang arrest warrant para sa kasong malversation dahil sa 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Mula nitong Martes, nakakulong siya sa New Quezon City Jail Male Dormitory, gayon din ang 4 sa 6 na kapwa-akusado niya. Nakatakda na silang ihalo sa ibang preso matapos ang 7 araw na medical quarantine. Wala tayong report or any notable report regarding their stay in isolation. Walang sakit. Base sa pamantayan ng United Nations na sinusunod ng BJMP, may 1 oras kada araw ang mga PDL para magpaaraw. Dinadala ang pagkain sa selda ng inmate upang malimitahan ang kanilang galaw para sa kanilang seguridad. Mahigit 3,600 pa lang ang napunan sa mahigit 5,000 kapasidad ng male dormitory, kaya hindi raw issue ang congestion. Ayon sa BJMP, handa rin sila sakaling madagdagan pa ang mga ikukulong kaugnay sa kontrobersyal na flood control project scam. Dito halimbawa sa Quezon City Jail Male Dormitory, bukod sa 14 pang bakanting selda, ay may 195 pang bagong gawang selda na maaari raw paglagyan ng mga bagong ipapasok na PDL. Mayroon pa yang reception cell at medical ward. Sino nga bang mga kasama ni Revilla sa selda? Nauna nang hiniling ng 4 na kapwa-akusado niya na huwag silang isama sa dating senador dahil sa mga pahayag nilang nagdidiin kay Revilla. Definitely not with the 4 because of the previous request and may merit naman ng request nila considering the nature of their case kung individually. Pero may possibility pa siyang masama dun sa 7 nauna na kinulong dito noong October. Yes, it's possible po. Hindi naman sila magka-co-accused. Definitely may mga kasama siyang siyam.
Yes, that's the instruction po. Ang 7 tinutukoy ni BJMP spokesman J. Rex Bustinera na pwedeng makasama ni Revilla sa selda ay kabilang sa mga akusado sa 289 million pesos substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Nagpapatuloy ang mga pagdinig para sa petisyon ng mga akusado na magpiyansa sa non-bailable na kasong malversation. Pinaghahanap pa rin ang kapwa-akusado nilang si dating Congressman Zaldico at 6 na iba pa, kabilang ang 5 opisyal ng SunWest. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Tumaas na po ang farm gate price ng palay. Para sa mga magsasaka, malaking tulong yan para makabawi sila sa pagkalugi noong nakaraang taon. Tinututukan na rin daw ng lokal na pamahalaan sa Pangasinan ang mataas sa kalidad ng palay sa kanilang probinsya. May unang balita live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Ivan, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aani ng palay ng mga magsasaka, partikular na dito sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa mga magsasaka, bahagya silang nakahinga ng maluwag dahil sa pagtaas ng farm gate price ng palay ngayong buwan ng Enero. Luging-lugi kung ilarawan ng mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan ang kanilang ani noong huling bahagi ng 2025 dahil sa pagdaan ng sunod-sunod na kalamidad. Pumapatak noon sa 10 hanggang 12 pesos kada kilo ang farm gate price ng palay. Ngayong Enero, umakyat na sa 20 to 25 pesos kada kilo ang presyo ng tuyong palay sa bayan. Aabot naman sa 19 to 22 pesos ang kada kilo ng basang palay. Para medyo makabawi-bawi doon sa last cropping. Kasi yung last cropping talagang lugi na nga, talagang luging-lugi talaga. Kasi sa mura ng palay. Ayon sa Municipal Agriculture Office, malaking tulong sa mga magsasaka ang pagtaas ng farm gate price ngayong buwan, lalo na't mababa ang supply pero nananatiling mataas ang demand. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong at suporta sa mga magsasaka, lalo na sa papalapit na cropping season sa Pebrero at Marso. Tinututukan din ng LGU ang masagana at high-quality production ng palay sa bayan. Inaasahan din kasi na magiging magandang ani natin sa ngayon dahil siyempre, nakapag-intervene tayo ng mga high-quality seeds, mga hybrid rice seeds. Saka nakikita base sa monitoring ng ating opisina na maganda ang tubo or maganda ang kondisyon ng ating palayan. Ivan, halos mag-unahan na ang mga supplier sa pagbili ng basa at tuyong palay dahil sa patuloy na pagtaas ng demand sa bigas. Hiling ngayon ng mga magsasaka sana raw sa susunod na cropping season ay hindi na bababa sa 20 pesos ang kada kilo na farm gate price ng palay. Ivan. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Hindi pinalampas ng fans ang pagkakataong mapanood ng live si Pinay tennis player Alex Ayala sa WTA 125 Philippine Women's Open. Sa una niyang pagsabak sa tournament, tagumpay agad si Ayala na pasok na sa round of 16. May unang balita si JP Soriano. Sa unang pagsabak ng Filipino ace at world number 49 Alex Ayala sa Philippine Women's Open ng WTA 125, natalo ni Ayala ang pambato ng Russia na si Alina Sharayeva. Sa set scores na 6-1, 6-2, nag-advance si Ayala sa round of 16. Hindi rin naging madali ang pinagdaanan ni Alex dahil sa isang punto ng kanyang laban ay nagkaroon siya ng medical timeout kung saan may 3 minuto rin siyang nawala sa court. Maayos din siyang nakabalik at naipanalo ang laban. Si Michael, excited na bumiyahe pa Maynila para manood sana ng laban ng Filipino tennis ace na si Alex Ayala sa Philippine Women's Open ng WTA 125. Pero sold out na raw ang ticket at ground pass na lang ang kanyang nakuha. Malungkot lang po kasi actually galing pa po kami Tugigaraw. Tugigaraw po kami galing para makapanood po sana. Gayunpaman, todo cheer pa rin si Michael para kay Ayala. Ilan pa sa mga nanood at nag-cheer sa unang laban ni Alex sa WTA 125 ay ang kanyang mga tiyahin at pinsan. You see, she's really that nice girl, mabait na bata, very grounded, and we love her for that. She has a very nice personality talaga. She's always active in our family gathering, so I'm very thankful for that. She doesn't forget family. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Ang matapang na pating, pwede rin palang maging malambing. Yan ang pambihirang underwater encounter sa Cebu City
At sa kuha ni News Cooper Patricia Ann Gabriel, makikitang swimming while hugging ang isang professional shark diver at isang maliit na pating sa loob ng giant aquarium. May punto pang hinimasimas ng diver ang pating na tila clingy. Natas naman ang netizen sa video na ngayon ay may 2.8 million views na online. Paalala po, huwag gagayahin. Professional diver po ang napanood nyo sa video. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.